Gawang bahay na swimming pool gamit ang maasahan, magaan, matibay, napakainit at makabagong composite na materyales na gawa sa sarili kung saan lahat ng sangkap ay mabibili sa kahit anong tindahan ng materyales sa konstruksyon. Matibay na swimming pool na walang mabibigat na gawain sa konkreto. Wala pang mas murang matibay na swimming pool na tulad nito sa ngayon. Hindi kayang sirain ng mga batang pasaway ang pool gamit ang kutsilyo, di tulad ng Chinese polyvinyl chloride frame pools. Ang kapitbahay na naiinggit sa natatanging teknolohiya nito ay hindi basta makakabaril dito gamit ang airsoft gun ng lihim. Matutuwa ng husto ang mabait na kapitbahay kapag nalaman ang ginawa sa swimming pool. Maaring palamutian ito ng sariling gawang finishing at kahit ang pinakamura ay mas maganda kaysa sa mamahaling nabibili sa merkado. Dahil sa kakaibang katangian nito pagdating sa init, ang tubig sa swimming pool na ito ay mabilis uminit kapag maaraw at halos hindi lumalamig sa malamig na gabi. Kumpakto ang aming swimming pool, una pa lang ito at maaring tawagin pang paliguan pool. Sa paggawa nito, sinusubukan ko ang isang paraan para magkaroon ng sariling matibay na swimming pool hindi lang para sa mga mayayaman, kundi pati na rin sa atin, mga simpleng naninirahan sa post-Soviet na lugar. Ayon kay Yasha Koshak, ang mga unang makakaalam ng paraan ay ang mga manonood at taga-subaybay ng kanyang channel. Ang swimming pool ay napakamura sa gastos kaya maaaring magsilbing imbakan ng tubig para sa bahay at bakuran, gaya ng pagdidilig ng hardin o bilang halos libreng lalagyan para sa pagpapalaki ng isda. Naintriga yata kita kaya ikukwento ko ng detalyado at sunod-sunod ang lahat kasama ang bawat detalye. Bumili ako ng isang pakete ng Penoplex Comfort na may mga sheet na 3 cm ang kapal. 13 piraso ang nasa isang pakete. Kailangan ko lang ng 12 kaya may isa pang natira. Mainit ang mga araw ngayong Hulyo. Ang matandang aso namin na matalino at bahagyang bingi ay hindi nagtatago sa kulungan para umiwas sa init. Sa halip, pinalalalim nito araw-araw ang kanyang higaan. Wala akong magawa kung saan na lang naguhukay ang mga paa ko. Instinct ng hayop para mabuhay. Ang pag-usbong ng agham at teknolohiya ay bunsod ng pagnanais ng taong may isip na maunawaan ang mundo sa paligid niya. Para magkaroon ng pagkakataong magpalamig at makayanan ng init, napagpasyahan kong gamitin mismo ang mga iyon. Kaya masigla kong kinikiskis ang Penoplex gamit ang talim ng lagari sa kahoy na inalis sa hawakan. Ang natutunan nating pagbaluktot ng Penoplex sa mga nakaraang video sa channel na Awitin ni Yasha Koshak ay ngayon nagpapadali sa pagsasakatuparan ng bagong ideya. Ang extruded polystyrene na Penoplex ay madaling nakakayanan ng napakalalaking bigat sa pagdiin, kaya malawak itong ginagamit sa insulation ng sahig, kalsada at maging sa mga runway ng paliparan. Gayunpaman, madaling mabuhay kapag binabalukot. Pinahihintulutan ako ng simpleng teknolohiyang ito na ligtas itong baluktutin na parang napakadaling gawin. Ang pansamantalang pagkakadikit ng piraso ng plaster fiberglass mesh ay nagbibigay daan na magawa ito ng hindi nababali. Ang pagbaluktot ay dulot ng ligtas at magaan na pagdurog ng panloob na bahagi, hindi ng pag-unat ng panlabas na bahagi ng sheet, arco at polystyrene foam na pinipigilan ng matibay na fiberglass mesh. Ang proseso, naglalagay ng manipis at tipid na guhit ng polyurethane glue foam sa magaspang na sheet, pansamantala itong isasantabi at ipagpapatuloy ang pagpagaspang sa susunod. Makalipas ang ilang minuto at nagsisimula ng maging malapot ang glue foam, idinidikit ko ang fiberglass mesh. Mas madali itong idikit kesa sa bagong lagay na foam. Maaari nang simulan ang pagyuko kapag mainit ang panahon, mga 10 minuto lang ang lumipas. Dati, mas komportable para sa akin na yumuko ng sheet habang nakaupo dito. Una kong yuyukuan ng isang gilid, tapos lilipat sa kabila. Narito ang detalyadong proseso. Sinisikap kong yumuko ng pantay mula sa simula ng sheet hanggat maaari. Hindi na kailangan ng paliwanag dito, napakasimple lang talaga. Kailangan ng 2 kamay na may katangiang hindi mas mataas sa karaniwan. Sa tingin ko kahit ano ay pwede. Bago magsimula, seryosong pinag-isipan ko ang paggawa ng maginhawang panliko mula sa foam board. Pero nang sumubok akong yumuko gamit lang ang mga kamay, hindi ko na tinuloy at nag-aksaya ng oras. 8 lang na piraso ang kailangan kong yumuko. Kapag nakayuko na ang mga gilid, inuuna kong yumuko ang gitna at inilalagay ito ng 10 minuto sa ilalim ng crossbar ng mesa para mapanatili ang bilog na hugis. Pagkatapos, madaling tanggalin ang fiberglass mesh dahil manipis lang at paisa-isa ang mga guhit na pandikit. Sa totoo lang, pwedeng iwanan na lang ang fiberglass mesh. Tinatanggal ko ito para makatipid dahil pwedeng gamitin ulit. Nagamit ko na rin ito sa ibang proyekto sa mga awit ni Yasha Koshaka. Pangalawa, dapat magbigay daan ang pagkawala nito para mas maganda kong maisakatuparan ang mga hinaharap na plano. Pinaalala ko lang na pwedeng suportahan ng mga nais tumulong ang pananaliksik sa channel ng mga awit ni Yasha Koshaka sa pamamagitan ng sponsorship sa YouTube. At para sa mga manonood mula sa Russia, pwede sa Boosty Service, may link sa ilalim ng video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Dahil dito, nagagawa ko ang mga proyektong hindi ko kakayanin kung wala kayo. At talagang marami akong ideya.
Sa kalapit na tindahan ng construction sa baryo namin, may magaspang na Penoplex na tinatawag na Penoplex Spudder. Ngunit nasanay na akong ako ang gumagaspang nito, kaya parang hindi kumpleto ang trabaho kapag hindi ko ginagawa. Naitupi ko na agad sa isang upuan ang mga huling piraso. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Tiniyaga ko pa at tinanggal ang natirang pandikit foam sa mga baluktot na piraso. 8 ang baluktot at 4 ang tuwid. Narito ang lahat ng klase ng polystyrene foam na kailangan ko para sa gagawing compact na swimming pool. Sa mga sheet ng Penoplex may mga quarter na tinatawag ding L-edge. Maingat kong pinapahiran ng polyurethane foam adhesive. Nagliliko ako ng 3 sheet gamit ang pandikit at pinipisil ito para dumikit. Sa init, mabilis ang pagdikit. Hinihiwa ko ang ika-4 na sheet at idinidikit sa dulo ng guhit. Nilagyan ko ng polyethylene plastic ang ilalim ng mga sheet para hindi sila dumikit sa kahoy na sahig ng pinagtatrabahuhan ko sa ilalim ng bubong. Kumpara sa mounting foam, mas kaunti ang paglawak at mas angkop ang polyurethane na pandikit para sa mga gawain sa konstruksyon. Yung sobrang pandikit na tumigas ay pinuputol ko gamit ang construction na kutsilyo. Gamit ang kahoy na patpat bilang kumpas, gumuhit ako ng bilog na may diameter na 1.5 metro. Yung nakapirming lapis ay mas pinipisil ang ibabaw kaysa sa gumuguhit talaga. Kita naman ang linya at yun ang mahalaga. Sa gilid ng nakabaluktot na sheet, tinatanggal ko ang isang kapat. Unti-unti ko itong pinapatuwid dahil sa kurba. Sa ganitong paraan, wala nang panganib na mabali sila kahit wala pang lambat. Naglagay ako ng napakaraming pandikit kaya nung idinikit ko ang unang sheet, ang sobrang lumabas ay nakasagabal sa pagkontrol ng linya. Hindi mo masisira ang lugaw sa mantika pero mas maganda pa rin na marunong kang magtantiya. Kaya sa pangalawa, inaayos ko na. Bago idikit, hinayaang matuyo ng bahagya ang pandikit para mas madali itong idikit. Sa ngayon, nangyayari ang lahat ayon sa inaasahan ko. Ang ikatlong piraso ng tabla ay naging matigas ang ulo, parang revolusyonaryo, kaya pansamantalang kinabit ko ang isang gilid nito sa base gamit ang mga turnilyo. Pinuputol ko ang sobrang bahagi ng base at ginagamit ko rin ito. Inaalok ako ng aking kaibigan na si Valentin ang mabait na tagapagpaligo na gumawa ng review sa kanyang mainit na paliguan na gawa sa hindi kinakalawang na bakal. Baka hindi ka na makalabas paglasing, siguro. Nakalabas naman kami. Sa totoo lang, mabilis pa nga kami. Inilalatag ang banig dito para di mapaso ang mga paa. Habang nagiging mas humanisado ang hugis, ang likod ay nagiging kalahating bilog. Tumanggi ako dahil gusto ko ng mga bagay na abot kaya at para sa lahat. Para makabili nito, kailangan mo ng koneksyon sa paggawaan ng gatas para mapalabas ang stainless na tangke sa gate ng palihim. Di lahat may ganito koneksyon. Binili ng kaibigan ko ang tangkeng inalis na sa serbisyo kahit kumikintab pa parang bago. Kaya mga kasamahan kong manggagawa, pareho sa HSS magpatuloy lang kayong manood ng video ng mahinahon, kontrolado ang lahat. Pero gusto ko na ngayong subukan ang mainit na paliguan ni Furaka na gawa sa Penoplex. Kapag nagkaroon ako ng oras, susubukan ko ito. 4 na tabla ang nagamit para sa base at 4 na nakabaluktot na tabla. Tapos na ang pool, pwede na tayong umalis mga pare. Biro lang, simula pa lang ito. Ang kapasidad ng nabuo nating lalagyan ay hindi bababa sa 1 kubikometro. Pagkatapos may pumasok na ideya sa isip ko na di ko na matanggal. Para magawa ito, napagdesisyonan kong gamitin ang natitirang 2 bahagi ng hydro-isolation sa taguan. Ayon sa mga gumawa, ang Penoplex ay hindi nagpapadaan ng tubig at may water absorption na hindi lalampas sa 0.5%. Batay sa sarili kong karanasan, alam kong makapaghihiwalay ng tubig ang glue foam. Kaya para makakuha ng matinding tipid sa hydro-isolation, nagpasya akong isil lang ang mga dugtungan. Sa totoo lang, hindi ganoon kasarap ang pagtatrabaho sa hydro-isolation na ito. Ginamit ko ito para sa bukas na balkonahe ng aming pangunahing bahay. At ito ang natira. Hindi ko naisip noon na isil lang ang mga dugtungan ng Penoplex. Pero naisip ko ito noong ginagawa ko ang sahig ng unang palapag at pagkakabukod ng bukas na balkonahe sa proyektong bahay sa halagang $1,000.
Ito ay isang uri ng polymer concrete na nagiging elastiko pagkatapos ng polymerization, parang goma. At ito ang itong eksaktong kailangan natin. Pero hindi lahat ay lumalabas na perpekto. Mas tama, hindi lahat ay bilog. Kaya para itama ang maliliit na depekto sa hindi gaanong bilog na mga dugtungan, nagpasya akong pansamantalang idikit gamit ang makitid na guhit ng pandikit ang mga maluluwag at nakakurba pang mga piraso. Dalawa ang naging ganitong bahagi. Maaring may mas epektibong paraan para matiyak na selyado at hindi tatagusan ng tubig ang mga dugtungan ng extruded polystyrene foam. Tiyaking isusulat ninyo ito sa ilalim ng video. Sunod, sa kahabaan ng bilog na may kaunting dagdag para sa overlap, pinuputol ko ang isang piraso ng plaster alkali-resistant fiberglass mesh. Karaniwan, ito ay nasa mga rolyo na may lapad na 1 metro. Sa pagkakataong ito, inisip kong sobra kaya binawasan ko ng 30 cm, naging 70 cm na lang. Ito ang ibig kong sabihin nung sinabi kong ang pagtatrabaho gamit ang ganitong uri ng waterproofing ay ibang klase ang sarap. Kapag makapal ang patong, nagkakaroon agad ng makabuluhang pag-urong at lumalabas ang mga bitak. Sa ganitong lugar, inaayos ang waterproofing gamit ang pinakatumpak na kasangkapan mula sa kalikasan, ang hintuturo. Mas mabilis at kumbinyente ang foam glue sa pagdikit ng mga sheet kahit kailangan pa itong ayusin kumpara sa waterproof na pandikit na idikit agad. Nagpunta ako sa tindahan at bumili pa ng fiberglass mesh at 3 bag lang ng 25 kg na halo na ginagamit ko para idikit ang mga insulating board materials sa mga base na kailangang i-insulate at para gumawa ng base na reinforced layer sa ibabaw ng insulator. Ayan na lahat, dapat sapat na ito para sa aking swimming pool. Maraming construction technique na ginagamit ko sa channel na awit ni Yasha Kosyaka ay eksperimento at kailangang subukin kahit pansamantala. Dahil dito, madalas din akong batikusin. Kaya nasa inyong pananagutan ang desisyon kung gagamitin ito o hindi. Madalas kong gawin ang mga bagay base sa intuisyon at likas na pakiramdam sa lakas ng materyales. Aminin ko, hindi ko talaga sinadyang pag-aralan ito. Babalik na ako sa aking mga eksperimento sa konstruksyon. Hinanda ko ang pandikit na halo ayon sa tagubilin at ipinanhid ito sa pader at ilalim gamit ang spatula at stainless na pangkiskis. Ako'y masigasig na kumikilos patungo sa pangarap ng halos bawat may-ari ng pribadong bahay o bakasyunan. Iniiwasan kong lagyan ng pandikit ang 7-10 cm mula sa itaas. Ipapaliwanag ko mamaya. Ipinatong ang fiberglass mesh at gamit ang parehong pangkaskas, inilubog ito sa halo. Sa gilid ng mesh, gumawa ako ng parang palawit na may lalim at lapad na mga 20 cm. At ito na, ang aking paboritong galaw na tinatawag kong palayok na baligtad. Nakatayo lang ang gawa sa isang lugar, habang ang magpapalayok na may malapad na spatula ay masiglang umiikot sa palibot. Pagkatapos, pinapatibay ko ang ilalim gamit ang halo at lambat sa manipis na mga layer na ilang milimetro lang ang kapal. Mahalaga na matakpan ng lubos ng halo ang plaster na fiberglass mesh. Madaling makuha ang sapat na kakinisan para sa plano ko. Mabilis tumigas ang manipis na layer at hinahati ko gamit ang construction kutsilyo ang mga sheet ng Penoplex na ginamit para itama ang di ganap na bilog na hugis. Naayos na ang hugis, ngayon pareho na itong bilog. Nagsisimula ng bumigat ang pool. Dahan-dahang pinipihit ang lalagyan para hindi masira ang itaas na bahaging hindi pa nakalagay ang reinforcing layer. Nagdesisyon akong magdagdag ng karagdagang waterproofing kaya pinahiran ko pa ang natitirang mga dugtungan sa labas. Sa tingin ko, ang aso ay naglalakad ng may pagmamalaki. Pinagsusumikap ng amo na magkaroon ng maayos na paraan para magpalamig, ngunit lalo siyang napapagod at nahihirapan sa init. Samantala, ang katulong ay nagpapalamig na parang hayop sa kanyang lungga sa lupa, lumalabas lang para kumain at magpakasaya. Hindi ko na pinutol ang susunod na piraso ng lambat sa lapad, pero ginupit ko ito ng palamuting palawit na may 45 cm ang lalim. Gupit ko na rin ang mga piraso sa ilalim at naghanda ng pandikit na halo. Kapag nilalagay ko ang halo sa patag na ibabaw, ginagamit ko ang epekto ng grabidad ng mundo. Kaya kahit noon na wala akong karanasan sa pagplaster, agad akong natutong magplaster ng maayos.
Nang subukan kong ilagay ang mga halo sa patayong ibabaw, nagulat ako sa magandang resulta sa unang pagsubok pa lang. Siguro dahil ito ay sadyang ginawa para sa ganitong mga gawain, sa Penoplex talagang napakadikit ng halo. Hindi dapat palitan ng mas murang pandikit ng tile dahil ang mga ganitong halo ay may espesyal na mga polymer na responsable sa matibay na kapit sa mga sheet ng insulation. Sinasadya akong kunan ng detalyado ang proseso, kaya makikita ang lahat ng detalye, at ang paggawa nito ay madaling magaya ng sinuman, syempre, sa sarili nilang pananagutan. Dumarami na sa YouTube ang mga nakakatawang kastilyo na may mga swimming pool na gawa sa lupa, mga dayuhang naghuhukay, at iba pang nakakaaliw na mga sinaunang teknolohiya. Pero ang channel na awitin ni Yasha Koshaka ay para sa mga makabagong teknolohiya. Noong mga panahong abala ako sa aming maliit na negosyo ng pamilya sa paggawa ng dekalidad ng mga bath barrel na gawa sa kamay, ilang beses ko ring naisip na gumawa ng isang kahoy na paliguan. Ang pumipigil sa akin ay ang sobrang taas ng paggawa at gastos. Mahal ang dekalidad na tabla, dagdag pa ang mamahaling pandikit at mamahaling proteksyon na pintura at barniz. Sinubukan ko ring yumuko ng extruded polystyrene foam ng ibang brand pero hindi maganda ang naging resulta. Nagsimulang magbitak-bitak ng delikado ang material. Nangangahulugan ito na nasisira ang panloob na istruktura na magdudulot ng malaking paghina ng composite na material at makakaapekto sa kakayahan nitong magbigay ng hydro-isolation. Laging may mga kritiko at tiyak may magmumungkahi pa ng mas murang opsyon ng swimming pool sa mga komento. Pwede namang maligo sa Eurocube basta putulin ng itaas pero may usapin din ng estetika. Ang ganitong paliligo ay para bang nasa post-apocalypse. May mga tao ring tutol sa lahat ng bagay na Europeo. Siguradong hindi na sila maliligo sa Eurocube dahil pa lang sa pangalan nito. Dagdag pa rito, kung bibilhin ang Eurocube ng hindi palihim inilalabas sa gate, madalas ay mahal ito. At muli, ang maniobra na tinatawag na Potter pabaliktad. Nahilo ako kaya ngayon ay umiikot ako sa kabilang direksyon. Oo, pinipilit ka talagang maging abala ng buhay. Nagpapahinga ako pero sandali lang. Ang paglalagay ng pampatibay na material sa fiberglass composite sa ganitong paraan ay tinatawag na basa sa basa, kung saan inilalagay ang susunod na layer habang hindi pa tumitigas ang naunang layer. Napakagagandang kamatis at pipino mula sa mataas at mainit na taniman, ika-3 ng Hulyo. Sa channel na mga awit ni Yasha Koshaka, naikwento ko na ang tungkol sa aming mga mataas at mainit na taniman kung saan ang mga video ay matagal nang sumabog sa internet. Isa sa mga yon ay ginawa gamit ang parehong makabagong material na gumagamit ng extruded polystyrene foam. Mura at kaaya-aya sa mata ang mga gilid ng taniman, mura lang, at ginaya lang ang itsura ng natural na bato, hindi na deform ang lupa, hindi ito ginawang pugad ng mga langgam, at hindi rin ginawang lungga ng mga daga. Walang natupad na negatibong hula ng mga eksperto sa sofa. Dahil sa pagmumulch gamit ang pinutol na damo, halos hindi na kailangang lagyan ng pataba at diligan ang mga taniman. Pero ang damo, dahil nababawasan ang moisture sa lupa, ay nagsisimula ng matuyo pagsapit ng kalagitnaan ng tag-init. Hindi ganon kasaya ang magdilig kapag mainit dahil lahat ng kapitbahay ay nagdidilig din. Dahil sa mahina ang pressure ng tubig, kahit isang pandilig lang ay halos 30% lang ng kakayahan nito ang gumagana. Sana makatulong din ang swimming pool ko sa problemang ito. Kailangan ko nang magpasya kung saan ilalagay ang swimming pool. Nag-isip ako at napagpasyahan ko na dito, sa gitna ng mga gusaling ginawa sa parehong paraan, ito ang pinakaangkop na lugar para dito. Sa kaliwa, panlabas na shower at palikuran, sa harap compost bin, sa kanan, taniman. Medyo malayo ang proyektong bahay na nagkakahalaga ng $1,000. Kung hindi mababantayan ang construction, maaari itong maging isang buong Penoplex land. Nasa plano na rin ang matibay at magandang daan na gawa rin sa parehong materyales. Mabilis matuyo ang halo sa init kaya pinapanatiling basa ko ito. Ang paghalo nito ay hindi nangangahulugang agad itong matibay. Kahit na mukhang magaan, magiging mabigat ang istruktura kapag may tubig na kaya nagpasya akong ihanda ang pundasyon para sa pag-install. Ngayong season, tinanggal ang taniman dito dahil mataas ang ani ng iba pang mga taniman. Sana magtagal dito ang pool na paliguan, kaya ang mahalagang matabang lupa sa pagtatanim ay pinalitan ko ng hindi rin kasing halaga na buhanging pad para sa konstruksyon. Ang tanawing ito ay pwede mong pagmasdan ng matagal, lalo na pagkatapos ng matinding paggawa sa lupa. Ipinagkatiwala ko ang pagtampisaw ng buhangin sa tubig mula sa gripo. Pinapatunayan ng madaling pagproseso na malayo pa sa buong tibay ang lugar. Ako rin ay aktibo sa mga gawain ng pagpapatibay ng buhangin. Habang ginagawa ko ito, hiniling kong mapalapit na ang oras ng pagligo.
May mga napakagandang panaginip na nabubuo. Muli nating maingat na pinipihit ang magiging lalagyan. Kaunting simpleng trabaho na lang at naniniwala akong matutupad ang mga panaginip. Ang mga sumusunod na gawain ay magbibigay nito ng matinding bigat, kaya magiging matibay at hindi madaling ilipat. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, kumikilos na ako. Isa pa, ang kagandahan ng bilog na hugis ay ito. Iginugulong ko ito sa kapirasong parehong materyales. Natira ito matapos naming baguhin ang trinsera sa mga tarangkahan. Malapit na matapos ang labanan at malalaman na natin ang resulta sa madaling panahon. Hindi na kailangan gumamit ng nakalalasong chemical sa swimming pool dahil hindi naman ito kalakihan. Kapag sabay na ginamit ang tubig para sa pagdidilig at paligo, masasariwa ang tubig sa mga halaman. Sabay kasi ang pangangailangan sa pagdidilig at pagpapaligo kapag mainit. Habulin at lampasan natin ang Amerika sa dami ng swimming pool kada tao. Mas maganda ang pagkakaroon ng Miami sa bawat bakuran at hardin kaysa maligo sa hukay. Matibay talaga to. Pero umiikot sa isip ko, paano kung hindi gumana ang libreng waterproofing na ito? Pinapalma ako ang sarili ko na marami namang solusyon talaga. Kung pumalpak man, maliit lang ang abala. Kaunti lang ang nagamit na materyales para sa dami na ito. Magkakaroon pa ng isa pang compost bin. Kung gagawa ng sariling liner mula sa matibay na polyvinyl chloride na ginagamit sa mga trapal ng truck, hindi masyadong tataas ang budget. Napakatibay at maaasahan ang ganitong material. Mas mura kung gagamit ng second-hand na banner. Pansamantalang kinakabit ko ang upper at lower sheet sa isa't isa gamit ang tornilyo. May mga imported na pelikula rin para sa swimming pool na tinatawag na liner. Ito ay tarpaulin na polyvinyl chloride rin, ngunit may disenyo na mosaic kaya't mas mahal ng ilang ulit kumpara sa lokal na gawa. May mga mamahaling opsyon para sa mga gumagawa ng sariling pool sa Rublyovka, ngunit mukhang hindi gaanong karaniwan. Maglagay ng waterproofing sa base reinforcing layer na dati ay inilalagay ko lang sa mga dugtungan. Pagkatapos pwede nang maglagay ng tiles o mosaic sa ibabaw nito. Ganon din ang nakasulat sa instruksyon. Patuloy akong umaasa sa mas maganda. Inaalis ko na ang pansamantalang tornilyo, tapos na sila sa kanilang papel. Sa dapit hapon, nilalagyan ko ng waterproofing ang mga bagong bitak sa labas ng swimming pool. Kaya di ko dinagdagan ng rebar at di ko pinahiran ng halo hanggang itaas ng gilid ng ibaba. Naiwan ang pagkakataong masil ang dugtungan ng ibaba sa itaas na bahagi. Tumigas na ang waterproofing, kaya ngayon kailangan ko nang isil ang mga bitak mula sa loob. Handa na ang panlabas na bahagi para sa mga susunod na gawain. Ang taas o lalim na katumbas ng dalawang lapad ng standard na extruded polystyrene foam sheets ay 1.20 metro. Hindi na ako makakapagtapon papasok ng walang hagdan. Ginamit ko ang mga piraso ng kahoy para pantayin ang pagkabilog, halos parang sa botika ang kinalabasan. Batay sa teknolohiya ng paggawa ng pangunahing pampatibay na patong sa insulating na tile, kailangan ang layer ng pandikit na timpla sa pagitan ng ibabaw at mesh. Una, timpla muna bago ang mesh. Ang foam na ginamit para idinikit ang mesh ay maaaring makasagabal dito kaya hindi ko ito iniwan. Dahil sa matinding init, inilipat sa gabi ang paglalagay ng susunod na patong. Mas madaling magtrabaho sa lilim gamit ang timpla kaya inilalagay ko ito sa lalagyang nasa lilim. Kung maglalagay pa rin ng filtering system gamit ang chemical, pwedeng ilagay ang pagkuha at pagbalik ng tubig sa hagdan. Sa gayon, hindi na kailangang butasan ng gilid. Ang bagong galaw na ito ay tinatawag na kabaligtarang kalahating magpapalayok. Pantay pa rin ito. Nagtago na ang araw sa likod ng bahay, simulan ko na ang ikalawang kalahati. Sa tingin ko, maaaring sumimbolo ang mga kuhang ito sa pagsilang ng bago. Tayong lahat ay natagpuan sa repolyo. Bumalik ako sa tindahan para bumili ng isang sako ng pinakamurang pandikit para sa tiles at sinimulan ang pag-aayos. Kung gusto mo ng swimming pool o konkretong lalagyan ng tubig, pwede mo nang laktawan ang prosesong ito. Nagpasya akong gamitin ang parehong teknik na ginamit ko noong inaayos ko ang aming compost bin.
Noon talagang puro pagkukusa lang. Naggulo lahat dahil sa hindi inaasahang ulan. Tinangay ng hangin ang plastik na gagamitin ko sana para iligtas ang trabaho. Sobrang inis, tila na sayang lahat. Matapos ang ulan, lumitaw ang bahaghari. Habang inaalis ko ang dumikit na plastik, naisip kong tinuturuan ako ng kalikasan kung paano palamutian ang ibabaw na parang natural na bato. Kaya idinikit at inalis ko rin ang plastik sa ibang bahagi na hindi na apektuhan ng panahon. Matapos noon, technical na lang ang lahat gamit ang mga kasanayan ko sa paggawa ng composter at mainit na taniman. Muli, nakatulong sa akin ang isang mahalagang kasangkapan para sa trabaho ng sinumang profesional na art betonero. Ang disenyo ay lihim na ipinamamana mula sa lolo, ama, anak at iba pa. Pero nakuha ko itong alamin para sa inyo. Sa tulong ng tile adhesive, madaling mapapalamutian ang ibabaw na parang gawa sa kahoy o kahit anong materyales. Pero dapat ang isang swimming pool na yari sa bato ay mas mukhang mamahaling mamahal. Lalo na sa atin mga silangang Slav, kabilang na rin ang mga Belaruso. Mas mahalaga ang pagpapasikat kaysa sa pera. Kung maaari, mas pipiliin kong palamutian ang ibabaw sa Mediterranean na estilo sa parehong halaga. Mararamdaman ko ang swerte ko bilang kongresista na nakabili ng bahay bakasyunan sa maaraw na Italia. Sa Belarus, tapat ang mga kongresista, hindi katulad sa atin. Dahil sa tulong ng kalikasan, napag-alaman na pagkatapos ng polyethylene na plastic, halos hindi na kailangan pang dagdagan ng anumang proseso ang ibabaw ng peking bato. Ang natitira na lang ay lagyan ng bakal ang panloob na ibabaw. Dahil sa init, dalawang yugto ang paglalagay ko ng bakal sa loob at labas. Sa totoo lang, sa mga singsing na ginawa ko sa parehong paraan para sa mainit na septic tank, gumamit ako ng dobling bakal. Pero sa pool na ito, sapat na ang iisang bakal lang. Kailangan ko ng pinakamurang pintura para sa harapan at 5 kulay. Karamihan ay natira mula sa pagpipinta ng compost bin. Bumili lang ako ng kayumanggi, ang pinaka nagamit noon. Nang napansin ng pamilya ko na nagtatagumpay ang ginagawa ko, masaya silang tumulong sa akin. Malaking tulong ang anak kong babae sa pagpipinta. Huwag po kaming husgahan ng mahigpit sa aming sining. Tandaan ninyo, ito'y purong improvisasyon at unang beses pa lang namin itong ginagawa sa aming buhay. Medyo nagtrabaho ako gamit ang grinder na may disc para sa bato. Hindi namin pininturahan ang mga pagitan at ilang mga bato. Iniwan namin ang mga ito sa natural na kulay abo at semento. Nagtrabaho rin ang asawa ko sa paliguan. Ginamit niya ang sariling paraan na siya lang ang nakakaalam para bigyan ng lalim ang mga bato habang pinipinturahan ang compost bin. Ako naman pininturahan ko lahat. Hindi ng mura kundi ng tinted na antiseptic acrylic varnish na kulay palisandro. Ayon sa batas ng kapilyuhan, bumaba ang init at sinubukan ng ulan sa gabi kung hindi tinatablan ng tubig ang ating ginawa. Pinatigil ko yun. Hindi ako naglakas loob na lagyan ng tubig ang tangke na kahapon lang nilagyan ng bakal. Natakot akong baka matunaw ang halo, nakakasemento pa lang kaya tinakpan ko muna ito ng plastic na pambalot. Pasensya na, amo, medyo nasira ko ang damuhan, aminado ako. Pero sobrang init noon, kahit ngayon hindi nagaan. Ayos ako dito at lahat ng ito ay dahil sa mga paa ko. Sunod, ginamit ko ang mga piraso ng tubo ng kanal, 50 na natira mula sa mga naunang proyekto. Kung sakaling bibilin mo, mura lang ito. Ito rin ang ginamit na palibot sa takip ng composter at sa bukana ng panlabas na shower. Ang kabuang gastos sa paggawa ng swimming pool. Sasabihin ko ang dami ng mga materyales, kayo na ang bahalang magkwenta para sa inyong lugar.
12 piraso ng 3 sentimetrong kapal ng Penoplex Comfort, 3 sako ng halo para sa insulation, 1 sako ng pandikit para sa tiles, 30 metro kwadrado ng fiberglass mesh para sa plaster, kalahating lata ng foam adhesive. Tira-tirang pintura, barnis, materyales at tubo lang ang kailangan. Sa pagkakataong ito, ang frame ay nagmukhang parang kawayan. Itong tubig na to, ibang usapan na, ibang klase talaga. Kahit may mga patakaran, hindi ko napigilan ang sarili ko. Sobrang nagulat ang aso tapos mukhang nagtampo pa siya. Siya, pause at instinct lang, samantalang tayo may teknolohiya kahit papaano. Ayon sa mga pagsusuri, mabilis uminit ang tubig sa ilalim ng araw sa komportableng temperatura at hindi ito gaanong lumalamig kahit sa malamig na gabi. At kung gagawa ka ng takip mula sa parehong material, maaari namang panatilihing malamig ang tubig sa paliguan. Sa kapal na 3 cm lang, ang Penoplex ay nakakapag-insulate na parang 17 hanggang 18 cm ng tuyong kahoy. At hindi ito biro. Malamig na pero naligo pa rin ako. Ang paliguan ay gumagana tulad ng malaking thermos habang pinapatibay ito para sa huling pagsubok ng pagiging selyado nito. Nabanggit ko na rin ang mga gamit na may baterya sa video na ito. Dadalaw tayo kay Nikolay Ivanovich, isang inventor at maparaan na siya ring aking tatay. Sa video, tinulungan niya akong ikabit ang automatikong sistema sa sliding gate na gawa sa Penoplex. Dumating siya gamit ang kakaibang electric bike na may nakatagong itsura. Maraming manonood ang humiling na mas detalyado kong ikwento ito. Ikukwento ko, hiniram ni tatay ang 40 volt na baterya ko mula sa Greenworks na chainsaw at ginawa niya ito. Hindi siya tumigil sa una. Ito ang susunod niyang obra. Voltahe, kuryente, bilis. At ito pa ang isa. Iniwan ng bunso naming anak ang luma naming bisikleta sa garahe ni Lolo at heto na naging e-bike na ito. Ang mahalaga ngayon, sana sa mga gamit at kable na to, di nila ako mapagkamalang terorista at hulihin ng todo. Lumabas na kung pagbabaklasin mo ang luma ng hoverboard. Iyon yung kakaibang electric na tabla na may 2 gulong sa gilid. Karaniwang bigay ito sa mga bata na iilang sakay lang at itatabi na. Minsan kahit si tatay lalo na't may tama, sumasakay din. Pagkatapos, halos bago pa, nangingitim na lang sa alikabok sa mga balkonahe o bodega. Pero kung gagawan mo ng paraan, bawat gulong niyan ay pwedeng makakuha ng 500 watt na lakas. Si Nikolay Ivanovich ay nanguna sa isang departamento ng konstruksyong tanggapan para sa depensa noong panahon ng Soviet. Bilang elektronikong inhinyero, madali lang ito para sa kanya. Gumawa si Lolo ng napakabilis at delikadong sasakyan para sa apo niya, para itong bala. Buti na lang at dumaan tayo para mag-inspection. Ngayon ko naintindihan bakit ayaw niyang ipagamit yon. Lagi niyang sinasabing, gamitin ko na lang ang luma. Dapat siyang i-deport agad para sa ating kaligtasan. Dito, kita mo, binubuo lang siya ng 1, 2, 3 piraso. Pati nga 4 eh. Doon, mas simple ang mekanismo ng pagpigil. Nasaan ang unang bisikleta? At ang una ay nasa ilalim ng pangalaw. Si Nikolay Ivanovich ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga kanta ni Yasha Kosyak dahil wala siyang YouTube channel. Kinuha ko ang plastic, nabutas ko ito, habang nilalagay napansin sa ikalawang araw, parang walang silbi kung nandyan man o wala. Lumipas na ang mahigit 10 araw at tuloy-tuloy ang pagdikit ng tubig sa mga pader. Walang nadaanan o natunaw, tansya ko ang laki ng paliguan pool paliguan 2 kubiko metro. Walang pelikula. Sa ilang bahagi sa ibaba, napansin ko ang maliliit na sira pero mukhang tuyo naman. Mukhang sinubukan pa rin ng tubig na ipilit ang negosyo nito pero hindi ito nagtagumpay. Sa ibabang bahagi lang kung saan mas mataas ang presyo ng tubig, sinuri ko talaga at sa itaas na bahagi ng mga dugtungan wala namang problema. Posibleng expired na ang waterproofing matapos makatambak ng 2 taon. Hindi ko na malayan ang pagbaba ng tubig bagkus ay tumaas dahil sa ulan. Ang Penoplex gaya ng hinala ko, hindi lang insulator kundi pati waterproofing. Sa kahit anong paraan, tagumpay ito, sobrang saya ko. Paano ko kaya tatapusin ang loob? Kailangan ko ng payo ninyo.
I-like nyo ng malaki. Mag-subscribe kayo sa awitin ni Yasha Kosyaka channel at sa aking Zen at TikTok. Ang mga link ay nasa ilalim ng video. Pindutin din ang kampanilya para ma-update ko kayo. Naway maghari ang kapayapaan sa buong mundo. Salamat.